Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang grupo ng estudyante mula Davao City nakipagsabayan sa pinakamalaking student rocket engineering competition sa buong mundo. Gaano kaya katayog ang lipad ng kanilang proudly Pinoy-made na rocket? 3, 2, 1, go! Ang paglipad ng rocket na ito sa kalangitan ng New Mexico sa Amerika, gumawa ng kasaysayan. Ang 9.7-foot rocket kasi na pinangalan ng Sibol, nagawa ng Ateneo de Davao University Rocketry Team. Ang pinakaunang rocket na gawang Pinoy na nilaunch sa pinakamalaking student rocket engineering competition sa buong mundo, ang Spaceport America Cup 2024. There are about 6,153 Rocketeers representing 152 institutions and 20 countries. Si Sibol binuo pa raw ng kupunan sa Davao City at abot langit daw ang kanilang tuwa dahil sa paglipad nito, naabot ng rocket na required altitude na 10,000 feet bago ito bumagsak sa lupa. It has been a great honor, not only by us, but by the whole other rocketry team. It's a testament to what we can do. We are able to be on par with other countries. Kaya ang mas matayog ngayong pangarap ng grupo, To continue with that goal and launch more rockets. Good luck to the Philippines! Importante na magkaroon tayo ng sariling rocketry program sa Philippines. Makatulong yan sa pagsulong ng agham at teknolohiya sa ating bansa. Kuya Kim, paano gumagana at nakakalipad sa kalawakan ang mga rocket? Kuya Kim, ano na? gumagana ang mga rocket dahil sa third law of motion ni Isaac Newton. For every action, there is an equal and opposite reaction. Ang rocket parang nagpasabog na isang bagay, pero ginawa mo siya sa isang tube na kung saan may isang butas lang. Lahat ng pressure na namumuo dun sa tube na yon ay lumalabas dun sa butas na yon, kaya ang tendency aangat. Ang pinakaunang rocket sa kasaysayan ay ginawa ng mga ancient Chinese noong 1232 AD. Ang naging sandata nila noon laban sa mga Mongol invaders. At ang pinakaunang rocket naman na pumunta sa kalawakan ay gawa ng mga German, V2 rocket. Hanggang gumawa na rin sila ng mga rocket na maglo-launch sa mga satellite sa space. Ang pinakauna sa mga ito ay ang R-7 Semyorka ng Soviet Union. Ginamit ito para i-launch ang Sputnik 1, ang pinakaunang artificial satellite noong October 4, 1957. Ang rocket naman na may highest cargo lifting capability ay ang Saturn V ng US na may taas na mahigit 100 meters. Nakapag-boost ito ng 118,000 kilograms na payload sa low Earth orbit. Pero alam niyo ba kung ano naman ang pinakaunang high-powered hybrid rocket na gawang Pinoy? Ang Tala ang pinakaunang high-powered hybrid rocket na dinevelop sa Pilipinas. Ang naturang rocket na binuo ng isang grupo ng mga estudyante at guro ng St. Cecilia's College, Cebu, ay may taas na 3 metro at timbang na 15 kilo. Matapos ang ilang attempts, patagumpay itong nilaunch sa Kapas Tarlac noon lang 2023. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.